Perpekto ang lahat. Iyon ang tanging salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Kayla habang pinagmamasdan niya ang masayang hardin ng kanilang tahanan. Ang mga makukulay na lobo ay sumasayaw sa ihip ng hangin at ang halimuyak ng barbecue ay sumasama sa matamis na amoy ng birthday cake ni Leo. Tawa ng mga bata, masayang kwentuhan ng mga matatanda. Ito ang musika na bumubuo sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ang unang kaarawan ng kanyang anghel, si Leo. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kayla nang makita niya ang kanyang mag-aama malapit sa entablado. Buhat-buhat ni Ed si Leo at pareho silang nakatingin sa clown na nagpe-perform. Ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng kanyang asawa para sa kanilang anak ay sapat na para pasabugin sa kaligayahan ng kanyang puso. 5 taon na silang kasal at bawat araw ay parang isang panaginip. Napalingon siya sa kanyang tabi kung saan nakatayo si Rebecca, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang kanyang maid of honor, ang ninang ni Leo. Tingnan mo sila, Becca, bulong ni Kayla. Puno ng pagmamahal ang kanyang boses. Hindi ba't sila na ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo? Ngumiti si Rebecca at hinawakan ang kanyang kamay. Oo naman, Kay. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Naramdaman ni Kayla ang init sa kanyang dibdib. Mapalad siya. Sobrang palad niya na mayroon siyang isang Ed at isang Rebecca sa buhay niya. Ilang sandali pa, umakyat si Ed sa maliit na entablado. Karga pa rin si Leo. Kinuha niya ang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Inaasahan ang isang mensahe mula sa ama ng celebrant. Hello everyone! Masayang bati ni Ed. Nagpalakpakan ang mga bisita. Salamat sa pagpunta ninyo para ipagdiwang ang unang taon ng aming anak, na si Leo. Napangiti si Kayla. Handa na siyang pakinggan ang mga matatamis na salita ng kanyang asawa. Ang araw na ito ay napaka-espesyal. Pagpapatuloy ni Ed, ngunit biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Nawala ang saya. Napalitan ng isang kakaibang bigat. Espesyal ito hindi lang dahil birthday ni Leo. Espesyal ito dahil sa araw na ito. Gusto kong maging matapat sa inyong lahat. Napakunot ang noo ni Kayla. Anong ibig sabihin ni Ed? May aaminin ako, sabi ni Ed, at ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin kay Kayla, kundi sa mga bisita. Isang katotohanan na matagal ko nang itinago. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Kayla. Ang mga ngiti sa paligid niya ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Huminga ng malalim si Ed at sa isang malinaw at matatag na boses na narinig ng lahat, binitawan niya ang mga salitang guguho sa mundo ni Kayla. Ang totoo, si Leo ay hindi namin anak ni Kayla. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Huminto ang pag-ihip ng hangin. Huminto ang pagtibok ng puso ni Kayla. Tumingin si Ed sa direksyon ni Rebecca at sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Idinugtong niya, si Leo ay anak namin ni Rebecca. Kung may tunog man ang pagbasak ng isang mundo, iyon na marahil ang narinig ni Kayla sa loob ng kanyang isipan. Hindi. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa isip niya. Hindi. Hindi ito totoo. Isang masamang biro lang ito. Pero nakita niya ang pagtango ni Ed at nang lingunin niya si Rebecca, ang kanyang matalik na kaibigan, hindi pagkabigla o pagtanggi ang nakita niya sa mukha nito. Nakita niya ang isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti. Isang nangiting tagumpay, parang may bumara sa kanyang pandinig. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang ugong na lang ng mga bubuyog. Nanlabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang hirap sa paghinga. Nakita niya ang awa sa mga mata ng kanyang ina, ang galit sa mukha ng kanyang ama. Pero ang tanging nakikita niya ng malinaw ay ang pagkakanulo. Ang 2 taong pinakamamahal niya, ang 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay ay sabay siyang sinaksak sa likod. Sa harap ng lahat, sa kaarawan ng bata,
na inakala niyang sarili niyang anak. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Nawalan ng kulay ang mundo. Ang huli niyang narinig ay ang pasigaw na pagtawag ng kanyang ama sa kanyang pangalan habang bumabagsak siya sa madilim na kawalan. Nagising si Kayla sa pamilyar na amoy ng lavender. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame na may maliit na bitak sa gilid. Isang bitak na kabisado niya mula pa noong bata siya. Ito ang kanyang silid. Ang silid niya noong dalaga pa siya sa bahay ng kanyang mga magulang, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang party, ang mikropono, ang mga salita ni Ed, ang ngiti ni Rebecca. Hindi pa naginip. Totoo ang lahat. Napaupo siya bigla. Habol ang kanyang hininga. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At isa-isang pumatak ang mga luha na hindi niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong sakit at pagkasira. Bakit? Iyon lang ang tanong na kaya niyang isipin. Bakit, Ed? Bakit, Becca? Nanginginig niyang inabot ang kanyang cellphone sa side table. Kailangan niyang marinig ang paliwanag ni Ed. Kahit anong paliwanag. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka may nag-udyok lang sa kanya. Dinial niya ang numero ni Ed. Ring, ring, ring. Hindi ito sinasagot. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Ngunit sa huli, ang boses na sumagot sa kanya ay ang malamig na boses mula sa network provider. The number you have dialed is currently unavailable. Ibinato niya ang cellphone sa kama. Pinatay nito ang telepono. O marahil, pinalitan na nito ang numero. Ganoon kabilis. Ganoon kadali para sa kanya na putulin ang 5 taon nilang pagsasama. Napuno ng galit ang kanyang puso. Tumayo siya at nilibot ng tingin ang kanyang silid. Sa ibabaw ng isang lumang aparador, nakatayo pa rin ang mga picture frame. Nandoon ang larawan nila ni Ed noong kanilang kasal. Pareho silang nakangiti, mga matang nangangarap ng isang magandang kinabukasan, isang kasinungalingan. Kinuha niya ang frame at walang pag-aalinlangang ibinato sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Sa tabi nito, may isa pang larawan. Sila ni Rebecca nung graduation nila. Magkaakbay, parehong nakasuot ng toga, mga ngiting abot langit. Ang caption sa ilalim, Best Friends Forever. Isa pang mas malaking kasinungalingan. Biglang may pumasok na alaala sa kanyang isipan. Ilang buwan lang ang nakalipas nung napapansin niyang laging late umuwi si Ed. Nag-aalala siya. Nagtanong kung may problema ba sa trabaho o kung may iba na ba itong pinagkakaabalahan. Si Rebecca ang kinausap niya. Niyakap siya nito. Ano ka ba, Kay? Sabi nito sa kanya noon na may halong pagtawa. Kilala mo naman si Ed. Sobrang dedicated sa trabaho. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Baka ma-stress ka, makasama pa kay Baby Leo. Naniwala siya. Pinanatag nito ang loob niya. Ang hindi niya alam, ang kaibigan na nagpapakalma sa kanya sa umaga, ang siya palang dahilan ng kanyang mga alalahanin sa gabi. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanya habang ibinabato rin niya ang larawan nilang dalawa. Ang salamin ay nagkapira-piraso, parang puso niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina. May daladalang tray ng pagkain. Nag-aalala ang mukha nito nang makita ang mga basag na bubog sa sahig. Anak, Mommy, umiiyak na sabi ni Kayla at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Ang sakit-sakit po. Shh, alam ko anak, alam ko. Sagot ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang likod. Pero kailangan mong maging matatag. Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. Umiling si Kayla. Hindi ko po kaya. Kaya mo. Pilit ng kanyang ina. Nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Ilang oras siyang nanatili sa yakap ng kanyang ina.
Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya mahanap ang lakas. Paano siya magiging matatag kung ang dalawang haligi ng kanyang buhay ay gumuho ng sabay? Nang gabing iyon, habang nakahiga at nakatitig sa kisame, narinig niya ang tunog ng isang email notification mula sa kanyang telepono. Kinuha niya ito, umaasang baka galing kay Ed, pero hindi. Galing ito sa bangko. Isang simpleng notification. A withdrawal of PHP 2,000 points has been made from your joint savings account. Halos ang lahat ng laman ng kanilang ipon. Kinuha lahat ni Ed, nabitawan niya ang telepono. Hindi na lang puso niya ang sinira nito. Tinanggalan din siya nito ng lahat. Kinabukasan, habang pilit siyang pinapakain ng kanyang ina, may kumatok sa pinto. Isang delivery man. May dala itong isang malaking brown envelope na naka-address sa kanya. Kinakabahan niyang kinuha ito. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang selyo. Sa loob, may mga opisyal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra, Petition for Annulment, galing sa abogado ni Eddie. Ngunit hindi yun ang pinakamasakit. Binasa niya ang dahilan na nakasulat, psychological incapacity at emotional distress na idinulot daw niya. At sa dulo, may isang pangungusap na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hinihiling ni Ed sa korte ang nag-iisa at buong karapatan sa pangangalaga kay Leo. Ang mga papel na hawak ni Kayla ay parang mas mabigat pa sa pinagsama-samang bigat ng kanyang pagdurusa. Petition for Annulment. Isang legal na dokumento na nagsasabing ang 5 taon nilang pagsasama ay isang pagkakamali, isang malaking kasinungalingan, at siya ang sinisisi. Sa loob ng 2 araw, sinubukan niyang humanap ng tulong. Tinawagan niya ang bawat kilalang law firm sa listahan na ibinigay ng kanyang ama. Ngunit pare-pareho lang ang kanilang sagot. I'm sorry, ma'am, but we cannot take this case. It's too high profile. Pasensya na po, pero mukhang dehado kayo. Handa na ang kabilang panig. Ang pinakamasakit ay ang tingin ng mga taong kaharap niya. Isang abogada ang tumingin sa kanya na may halong awa at panlalait. Mahirap patunayan ang ganyan, Mrs. Sandoval, lalo na't hawak nila ang bata. Ramdam niya ang paghuhusga. Para sa kanila, siya na ang talunan. Siya ang masamang asawa na iniwan dahil sa sariling pagkukulang. Pagod at talunan, napadpad si Kayla sa isang maliit na coffee shop. Umorder siya ng kape na hindi naman niya ininom. Pinaglaruan lang niya ang kutsarita. Pinapaikot-ikot ito sa loob ng tasa habang nakatingin sa kawalan. Napayuko na lang siya sa mesa, tinatakpan ng mga kamay ang kanyang mukha. Dito na ba talaga nagtatapos ang lahat? Susuko na lang ba siya at hahayaan silang sirain ng tuluyan ang kanyang buhay at kunin ang lahat sa kanya? Kayla? Isang pamilyar na boses ng lalaki ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses mula sa nakaraan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng formal na business suit. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Daniel? Gulat niyang tanong. Si Daniel Cruz, ang kanyang kaibigan at groupmate noong kolehiyo. Ang lalaking laging tahimik pero laging maaasahan. Ako nga, sabi ni Daniel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi nito maitago ang pag-aalalata kaya sa kanyang mga mata. Matagal na tayong hindi nagkita. Pwede ba akong umupo? Tumango lang si Kayla, hindi makapagsalita. Umupo si Daniel sa silyang nasa tapat niya. Nakita ko sa balita, ang tungkol sa party, sabi niya ng may pag-iingat. Okay ka lang ba? Ang simpleng tanong na yon, na puno ng sinseridad, ang tuluyang nagpabagsak sa pader na pilit itinatayo ni Kayla. Muli, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Umiling siya at isang butil ng luha ang pumatak sa mesa.
Hindi ako okay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat kay Daniel. Ang pagtataksil, ang pagkawala ng pera sa bangko, ang mga paninirang puri, at ang petisyon na natanggap niya. Bawat salita ay may kasamang sakit at pait. Sa buong panahon na nagsasalita, si Kayla, hindi siya pinutol ni Daniel. Nakikinig lang ito ng mabuti. Nakita ni Kayla ang unti-unting pagkuyom ng panga nito, ang pagsikip ng kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang galit sa mga mata nito, galit para sa kanya. Nang matapos siyang magkwento, sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Mga hayop sila, mahinang sabi ni Daniel, ang boses ay puno ng pigil na galit. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Pero hindi kanila pwedeng basta-bastang tapakan kay Ayla. Pero wala akong mahanap na abogado. Sabi niya, ang boses ay basag. Lahat sila, ayaw akong tulungan. Dahil hindi pa nila ako nakikilala. Matatag na sagot ni Daniel. Abogado ako, Kayla. Napatingin si Kayla sa kanya. Gulat. Ako ang hahawak ng kaso mo. Pagpapatuloy ni Daniel, ang boses ay puno ng determinasyon. Walang bayad. Tulong ko na sa'yo bilang isang kaibigan. Hindi ako papayag na matalo ka sa laban na ito. Hindi tayo papayag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Kayla ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa salamat, Daniel. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Simulan natin ngayon, sabi ni Daniel. Ang isip ay nagsisimula ng magplano. Kinuha niya ang isang tissue at inabot sa kanya. Ang unang hakbang ay sagutin ang kanilang petisyon at kailangan nating mag-file ng sarili nating reklamo. Pero bago ang lahat ng iyan, tinitigan siya ni Daniel ng seryoso. May kutob ako na hindi lang ito simpleng kaso ng pangangaliwa. Masyadong malinis ang mga galaw nila, masyadong planado. May isa pa akong gagawin. May kaibigan akong private investigator. Kailangan nating alamin kung kailan talaga nagsimula ang lahat ng ito. May amoy si Kayla. Hindi ito basta pabango. Ito ang amoy ng mamahaling conditioner, ng lotion na binili pa sa ibang bansa, ng buhay na kailanman ay hindi kinailangan mag-alala tungkol sa pera. Ito ang amoy na bumabalot sa buong master's bedroom. Ang amoy na ngayon ay nilalanghap ni Rebecca na parang hangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng walk-in closet. Isang paraiso ng mga damit, sapatos, at bag ang bumungad sa kanya. Mga brand na dati ay tinitingnan niya lang sa mga magasin. Napangisi si Rebecca. Lumapit siya sa isang hanay ng mga bestida at hinaplos ang malambot na tela ng isang pulang damit. Naaalala niya ito. Ito ang suot ni Kayla sa Christmas party ng kumpanya ni Ed noong 1 taon. Ang lahat ay nakatingin dito. Ang lahat ay pumupuri sa ganda nito. Samantalang siya, nakasama rin sa party, ay parang isang anino lang sa tabi nito. Kinuha niya ang damit mula sa sabitan at iniharap sa kanyang sarili sa malaking salamin. Ngayon, sa kanya na ang lahat ng ito. Ang bahay, ang asawa, ang buhay. Mas bagay sa akin, bulong niya sa kanyang refleksyon. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. University ball, second year college. Nakasuot siya ng bestidang pinaglumaan ng kanyang pinsan habang si Kayla ay dumating na parang isang prinsesa sa kanyang light blue na gown. Maganda rin naman si Rebecca, alam niya iyon. Pero sa tabi ni Kayla, palagi siyang nagiging pangalawa. Ang ganda mo, Becca. Sabi pa ni Kayla sa kanya noon na may ngiti sa mga labi. Pero para kay Rebecca, ang mga salitang iyon ay parang insulto. Isang paalala na kahit anong gawin niya, siya ang laging kaibigan ni Kayla. Ang gabing iyon, habang pinapanood niyang isayaw si Kayla ng halos lahat ng lalaki sa party, kabilang na si Ed, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang araw,
makukuha niya ang lahat ng mayroon si Kayla. Isang araw, siya naman ang titingalain. Siya naman ang sasambahin. Becca? Narinig niya ang boses ni Ed mula sa labas ng closet. Agad niyang ibinalik ang damit sa sabitan at lumabas na may pekeng ngiti. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Ed. Sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong nito. Paano kung manalo si Kayla sa korte? Kilala mo ang pamilya niya. Makapangyarihan sila. Lumapit si Rebecca at hinawakan ang mukha ni Ed. Shh! Malambing niyang sabi. Bakit ka natatakot? Hindi ba't ito ang gusto natin? Ang magkasama? Tayo at ang anak natin? Pero ang gulo. Ang daming tumatawag. Ang daming nagtatanong. Hayaan mo sila, sabi ni Rebecca. Hinahaplos ang pisngi nito. Ako ang bahala sa lahat. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Isipin mo na lang, malapit na nating makuha ang lahat. Walang Kayla. Tayo lang. Nakita niya ang pagkalma sa mga mata ni Ed. Ganoon lang naman kadali itong kontrolin. Isang hawak, isang matamis na salita, at isang pangako ng kinabukasan na gusto nito. Sunod-sunuran na ito sa kanya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ed sa tabi niya, sa kama na dati ay kina Ed at Kayla. Dahan-dahan siyang bumangon. Maingat, para hindi magising ang lalaking akala niya ay mahal niya. Ngunit sa totoo lang, ay isa lamang sa mga piyesa sa kanyang laro. Dala ang kanyang cellphone, lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa malawak na sala. Ang dilim ay binasag lamang ng malamlam na ilaw mula sa aquarium sa isang sulok. Naupo siya sa mamahaling leather na sofa, ang sofa kung saan madalas silang manood ng pelikula ni Kayla noon. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinili ang isang numero sa kanyang contacts. Isang numero na nakasave sa ilalim ng pangalang M. Diaz. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Diaz speaking. Sabi ng isang lalaki sa kabilang linya. Mike, si Rebecca ito. Malambing niyang sabi. Oh, Rebecca, napatawag ka. May scoop ka na ba para sa akin? Tanong ng lalaki, na halatang isang reporter. Ngumiti si Rebecca sa dilim. Palagi naman, sagot niya. Tungkol ito sa issue namin ni Kayla Sandoval. The floor is yours. Nakikinig ako. Gusto ko lang linawin ang mga bagay-bagay. Pagsisimula ni Rebecca ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Ayokong isipin ng mga tao na ako ang nanira ng pamilya. Ang totoo, matagal nang may problema sa pagsasama nila ni Ed. Anong klaseng problema? Huminga ng malalim si Rebecca, para bang nahihirapan siyang sabihin ang mga susunod na salita. May iba si Kayla, Mike. Matagal na. Isang kaibigan na palagi niyang kasama kapag wala si Ed. Iyon ang dahilan kung bakit napalapit sa akin si Ed. Dahil sa akin niya natagpuan ang pag-unawa na hindi na niya makuha mula sa asawa niya. Isang kasinungalingan, isang perpektong lason na dahan-dahang sisira sa natitirang reputasyon ni Kayla. May pruweba ka ba? Tanong ng reporter. Sa ngayon, wala pa. Malungkot niyang sabi. Pero ilabas mo muna ang kwento. Iparating mo sa mga tao na may ganitong anggulo para hindi lahat ng sisi ay mapunta sa amin ni Ed. Kawawa naman siya. Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. Okay, nakuha ko. Ako nang bahala dito, Rebecca. Thanks for the tip. Salamat, Mike. Sabi niya bago ibaba ang tawag. Naramdaman niya ang alon ng kapangyarihan. Ganoon lang pala kadali. Isang tawag lang at kaya na niyang baliktarin ang mundo. Kaya niyang gawing bida ang sarili niya at kontrabida si Kayla sa mata ng publiko. Tumayo siya at lumapit sa kanyang maleta na nakasandal pa rin sa pader. Hindi pa niya lubusang inaayos ang mga gamit. Kinuha niya mula sa ilalim ng mga damit ang isang maliit at itim na kahon na may susi. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ibabaw ng mga lumang larawan at ilang alahas, ay isang maliit na diary. Ang diary na sinulatan niya noong kolehiyo.
Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang mga lihim na galit, pagkainggit, at mga plano laban kay Kayla. Kinuha niya ito at marahang hinaplos ang takip. Ito ang testamento ng kanyang mahabang paghihintay. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Isang malamig at determinadong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa diary. Nagsisimula pa lang ang lahat, Kayla. Ang mga salita ay parang lason na kumakalat sa internet. Source says, Kayla Sandoval, may matagal na raw secret friend. Rebecca, nagsalita na. Napalapit sa akin si Ed dahil sa kalungkutan. Tahawak ni Kayla ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mga headline ng mga online articles. Ang mga comment section ay mas malala. Libo-libong tao na hindi siya kilala ang humuhusga sa kanya. Tinatawag siyang sinungaling, masamang asawa, makasarili. Si Rebecca, alam niyang gawa-gawa ito ni Rebecca. Ibinaba niya ang telepono nang may pumasok sa silid. Si Daniel, dala ang isang folder. Ang mukha nito ay seryoso. "Huwag mo nang basahin ang mga yan," sabi ni Daniel, tumutukoy sa telepono. "Basura lang ang mga yan. May mas importante akong sasabihin sa'yo." Umupo ito sa tapat niya. "Nakausap ko na ang private investigator." Agad na napatingin si Kayla. May nalaman ba siya? "Meron," sagot ni Daniel. "Hindi pa kompleto pero may isang bagay na kapansin-pansin. Si Rebecca, sa loob ng nakaraang 2 taon, ay may mga malalaking utang sa credit card. Pero ilang buwan bago ang birthday party, bigla niyang nabayaran lahat. Isang bagsakan." Napakunot ang noo ni Kayla. Saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking pera? "Iyon ang tanong," sabi ni Daniel. "Hindi tugma sa sweldo niya sa kumpanya. May iba siyang pinagkukunan ng pera, Kayla. At hindi lang iyon. Ang mga galaw niya ay hindi basta-basta. Parang may nagpapayo sa kanya. Kailangan nating maghanap ng butas. Isang bagay na hindi nila inaasahan." Pagkaalis ni Daniel, naiwan si Kayla na nag-iisip. Mga utang. Isang planadong pag-atake. Ang sabi ni Daniel, kailangan nilang maghanap ng butas, isang bagay mula sa nakaraan. Napatingin siya sa paligid ng kanyang lumang kwarto. Ang mga kahon ng alaala ay nakatambak pa rin sa isang sulok. Mga bagay na matagal na niyang hindi tinitingnan. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Sinimulan niyang buksan ang mga kahon. Mga lumang photo album, mga sulat mula sa mga kaibigan, mga souvenir mula sa mga school trip. Sa isang kahon, nakita niya ang isang litrato nila ni Rebecca. Masayang magkaakbay. Sa likod nito ay may sulat, "Walang iwanan, bestie?" Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Patuloy siya sa paghahalongkat hanggang sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang libro. Nakita niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang maliit na leather-bound diary na may naka-emboss na letrang K. Regalo ito sa kanya ni Rebecca noong 18th birthday niya. "Para maisulat mo lahat ng happy memories natin," sabi pa nito noon. Pero hindi niya ito nagamit. Masyado siyang abala sa buhay para magsulat pa ng diary. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Gaya ng inaasahan, blanko ang halos lahat ng pahina. Pero sa bandang dulo, may napansin siyang sulat kamay. Hindi kanyang sulat, kundi sulat ni Rebecca. Marahil ay may sinulat ito bago ibigay sa kanya. Napangiti siya ng mapait habang binabasa ang unang entry. "Dear Diary ni Kay, first time kong makita ang bahay nila. Ang laki, parang palasyo. Ang swerte-swerte niya." Ang mga sumunod na entry ay puno ng mga papuri. Ang bait talaga ni Kayla. "Pinahiram niya ako ng damit niya para sa party. Sana maging kasing saya ko siya balang araw." Pero habang lumilipat siya ng pahina, napansin niyang nag-iiba ang sulat. Mula sa maayos at bilugang pagsulat, naging mas madiin ito at parang nagmamadali. Ang mga papuri ay napalitan ng inggit. Lahat na lang nasa kanya. Bagong kotse,
bagong cellphone. Ako, kailangan ko pang magtrabaho para sa lahat. Nakakainis ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao. Para siyang anghel. Hindi nila alam. Nakita ko kung paano tumingin si Ed kay Kayla. Ganoon din ang gusto kong tingin. Akin dapat iyon. Huminto sa paghinga si Kayla. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Bawat salita ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Nagbubukas sa isang katotohanang mas masakit pa sa una niyang nalaman. Hindi ito biglaan. Ito ay isang plano. Nanginginig niyang binuklat ang huling pahinang may sulat. Ang mga letra ay halos hindi na mabasa sa sobrang diin. Isang pangungusap lang. Isang pangakong binitawan ni Rebecca. Sa sarili nito, maraming taon na ang nakalipas. Isang araw, ang asawa mo, ang anak mo, lahat ng yaman mo ay magiging akin. Hawak ni Kayla ang diary na parang isang sandata. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong gabi ng party, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi na ito simpleng hinala. Ito na ang ebidensya. Isang patunay na ang lahat ay isang masusing plano na isinagawa ng babaeng tinuring niyang kapatid. Dali-dali siyang nagtungo sa opisina ni Daniel kinabukasan. Ang pag-asa ay kumikinang sa kanyang mga mata. "Daniel, tingnan mo ito," sabi niya. Inilapag ang diary sa mesa nito. Ito na. Ito na ang butas na hinahanap natin. Kinuha ni Daniel ang diary at sinimulang basahin. Habang lumilipat ang mga pahina, nakita ni Kayla ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagtataka, naging pagkagulat at sa huli ay naging purong galit. Nang matapos niya ang huling pangungusap, isinara niya ang diary ng may diin. "This is a goldmine," sabi ni Daniel. Ang boses ay seryoso at malamig. "This proves premeditation." Mali siya. Binibigyan nito ng motibo ang lahat ng ginawa niya. "This changes everything." "Mananalo na ba tayo?" tanong ni Kayla. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. "Malaki ang laban natin ngayon," sagot ni Daniel, at isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Maghahain tayo ng mosyon para isumite ito bilang ebidensya. Gusto kong makita ang mukha ni Rebecca kapag nalaman niyang alam natin ang lahat." Umuwi si Kayla sa bahay ng kanyang mga magulang na may gaan sa kanyang dibdib. Sa wakas, may liwanag na siyang nakikita. May alas sila. Isang alas na sisira sa lahat ng kasinungalingan ni Rebecca. Ngunit ang ahas ay hindi basta-basta sumusuko. Kapag nasukol, ito ay tumutuklaw ng mas mabangis. Kinabukasan, habang papalabas siya ng gate para puntahan si Daniel, isang puting van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto nito at bumuhos ang isang grupo ng mga reporter, dala ang kanilang mga kamera at mikropono. Parang mga gutom na buwitre, pinagkaguluhan siya. "Mrs. Sandoval, totoo po bang matagal na kayong may relasyon ng abogado ninyo, si Attorney Daniel Cruz? May mga kumakalat na litrato ninyong dalawa na magkasama. Ano po ang masasabi ninyo? Kaya niyo po ba iniwan si Mr. Sandoval?" Nagulat si Kayla. Hindi niya alam ang isasagot. "Ano? Anong mga litrato?" Isang reporter ang nagpakita sa kanya ng cellphone. Nasa screen ang isang larawan. Sila ni Daniel sa coffee shop, ngunit ang anggulo at pagkakrop ay ginawa itong mukhang malapit at intimo. Sa ilalim nito, isa pang larawan. Ang katawan ng isang babae na nakasandal sa balikat ng isang lalaking kamukha ni Daniel. Ang mukha ng babae ay malinaw na mukha niya, pero alam niyang hindi siya iyon. Isang murang Photoshop, pero sapat na para magtanim ng duda. Bago pa siya makasagot, lumabas ang kanyang ama at pilit siyang hinila pabalik sa loob ng bahay. "Wala kayong karapatang gawin ito," sigaw nito sa mga reporter bago isara ng malakas ang pinto. Sa loob ng bahay nanginginig si Kayla. Kinuha ni Daniel, nakadarating lang, ang kanyang telepono at mabilis na sinearch ang balita. At doon nila nakita isang article na may headline na
ang lihim na pag-ibig ni Kayla Sandoval at ng kanyang abogado. Sa ilalim nito ay ang testimonya ng isang anonymous source, isang babaeng nagsabing siya ay dating kasambahay sa bahay ng mga Sandoval. Ayon sa kanya, madalas daw niyang makita si Daniel na pumupunta sa bahay kahit hating gabi kapag wala si Ed. Isang kwentong puno ng kasinungalingan pero isinulat sa paraang kapani-paniwala. Walang hiya siya. Sigaw ni Kayla. Ang galit ay nangingibabaw na sa kanyang takot. Ang kapal ng mukha niyang gumawa ng ganitong kwento. Siya ang mga agaw. Siya ang maninira. Nang gabing iyon, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin kahit sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang kanyang ina, na kanina lang ay puno ng suporta, ay lumapit sa kanya na may pag-aalala sa mga mata. Anak, mahinahon nitong sabi. Alam naming hindi totoo ang mga yan, pero nag-aalala kami. Ginagawa ka nilang masama sa mata ng lahat. Baka makaapekto ito sa kaso mo. Naramdaman ni Kayla ang kirot. Maging ang sarili niyang mga magulang ay natatakot na. Nag-iisa na naman siya sa laban na ito. Habang pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang, tumunog ang cellphone ni Daniel. Isang email, isang opisyal na dokumento mula sa abogado ni Ed. Binasa ito ni Daniel, biglang nanigas ang kanyang panga at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Daniel, anong problema? Kinakabahang tanong ni Kayla. Tumingin si Daniel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang masamang balita. Naghain sila ng isang urgent motion. Sabi ni Daniel, ang boses ay mabigat. Dahil sa mga ebidensya na lumabas, humihiling sila sa korte ng isang emergency hearing para bawiin sa iyo ang lahat ng karapatan bilang ina kay Leo, base sa paratang ng iyong immoral na pamumuhay. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat tunog ay may bigat. Ang pag-ubo ng isang tao sa likuran, ang pagkaluskos ng papel, ang bawat pagtipa ng court stenographer. Para kay Kayla, ang katahimikang yon ay nakabibingi. Pakiramdam niya ay lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa kanya. Humuhusga. The court calls Rebecca de Guzman to the witness stand. Tumayo si Rebecca mula sa upuan sa tabi ni Ed. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, walang kolorete sa mukha maliban sa bahagyang pamumutla na nagpapakita ng kanyang pag-aalala. Naglakad siya na parang isang biktima. Bawat hakbang ay maingat at puno ng kalungkutan. Nang umupo siya sa witness stand at nanumpa, sinulyapan niya si Kayla. Hindi ito isang tingin ng tagumpay. Isa itong tingin ng awa. Isang pekeng awa na mas masakit pa sa isang sampal. Sinimulan ng abogado ni Ed ang pagtatanong. Miss de Guzman, bilang matalik na kaibigan ni Mrs. Sandoval, ano po ang masasabi ninyo sa samahan nila ng kanyang asawa? Huminga ng malalim si Rebecca. Mahal na mahal po ni Ed, si Kayla. Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pero nitong mga huling taon, nagbago po si Kayla. Naging malamig po siya, palaging wala. Objection, Your Honor. Speculation. Mabilis na sabi ni Daniel. Sustained. Stick to what you know, Miss de Guzman. Sabi ng hukom. Opo, Your Honor. Sagot ni Rebecca, yumuko na parang napagalitan. Ang alam ko po ay ang mga nakita ko. Tumingin siya sa hukom na may namumuong luha sa mga mata. Nakita ko po si Attorney Cruz na pumupunta sa bahay nila. Kahit hating gabi na, kahit wala si Ed. Nakita ko po silang nag-uusap ng palihim. Isang beses po, naabutan ko silang magkayakap sa hard. Sinunggaling! Hindi napigilang bulong ni Kayla. Sapat lang para marinig ni Daniel. Hinawakan ni Daniel ang kanyang braso para pakalmahin siya. Objection! Hearsay! Walang basihan! Sigaw ni Daniel. Overruled! I will allow it. Continue, Miss de Guzman. Sabi ng hukom. Iyon na ang naging takbo ng testimonya. Isang perpektong pag-arte. Bawat kasinungalingan ay binitawan ni Rebecca na may kasamang hikbi. Ikinuwento niya kung paano siya
nasasaktan para kay Ed, kung paano siya naging sandalan nito sa gitna ng kalungkutan at kung paano nabuo ang kanilang pagmamahalan dahil sa pagkukulang ni Kayla. Si Rebecca ang bida sa kanyang kwento. Siya ang martir na kaibigan at si Kayla ang kontrabida. Sinubukan ni Daniel na sirain ang kanyang testimonya sa cross-examination, ngunit handa si Rebecca. Bawat tanong ni Daniel ay sinasagot niya ng tanong pabalik o ng isa pang pag-iyak na nakakakuha ng simpatya ng lahat. Pagkatapos ng testimonya, ang desisyon ay naging mabilis. Tumayo ang hukom. Based on the evidence presented today and considering the sensitive nature of the allegations, tumingin ang hukom kay Kayla. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Para sa kapakanan at proteksyon ng bata, the court has decided to grant the petitioner, Mr. Ed Sandoval, temporary sole custody of the child, Leo Sandoval, effective immediately. Bumagsak ang mundo ni Kayla sa pangalawang pagkakataon. Hindi po pwede, sabi niya. Ang boses ay isang pakiusap. Anak ko po siya. Pero tapos na. Nag-adjourn na ang korte. Narinig niya ang paghampas ng martilyo ng hukom. Isang tunog na parang pako na isinasara ang kanyang kabaong. Nakita niya si Ed na lumapit para kunin si Leo mula sa kanyang ina. Umiiyak ang bata. Nagpupumilit na bumalik sa lola nito. Si Ed ay hindi makatingin ng diretso kay Kayla. Pero si Rebecca, bago sila tuluyang tumalikod, ay lumingon. At sa isang saglit, nawala ang peking luha at kalungkutan sa mukha nito. Napalitan ito ng isang malamig, matalim na tingin ng absolutong tagumpay. Isang tingin na nagsasabing, panalo ako. Akin na ang lahat. Naiwan si Kayla na nakaupo, hindi makagalaw. Ang mga braso ng kanyang mga magulang ay nakayakap sa kanya, ngunit hindi niya ito maramdaman. Manhid ang kanyang buong katawan. Nang gabing iyon, sa loob ng tahimik na opisina ni Daniel, wala nang luhang lumalabas sa mga mata ni Kayla. Napalitan ito ng isang blangkong kawalan. Natalo sila. Natalo siya. Kinuha na nila ang lahat sa kanya. Kasalanan ko ito, sabi ni Daniel. Sinuntok ang mesa sa sobrang galit sa sarili. I underestimated her. Hindi ko dapat hinayaan. Hindi na sumagot si Kayla. Para siyang isang manika na walang buhay. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, biglang tumunog ang cellphone ni Kayla na nasa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa kawalan ng magawa, sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Hello? Walang gana niyang sabi. Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Mrs. Kayla Sandoval po ba ito? Ako nga. Sino to? Nag-aalangan ng babae. Ako po yung dating nurse sa ospital kung saan nanganak si Ma'am Rebecca. Nagkatinginan si Kayla at Daniel. May kailangan po kayong malaman. Pagpapatuloy ng boses, halatang natatakot. Alam ko po ang totoo tungkol sa bata. Hindi po totoo ang lahat. Isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang dulo ng syudad. Iyon ang lugar na pinili ng babae sa telepono. Maingay. Maraming tao. Isang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Pagdating ni Kayla at Daniel, nakita nila ang isang babaeng nakayuko sa isang mesa sa pinakasulok ng kapihan. Nakasuot ito ng hoodie at face mask, halatang ayaw magpakilala. Salamat sa pagpunta, sabi ng babae. Ang boses ay nanginginig pa rin nang maupo sila ni Kayla. Ang pangalan ko po ay Marites. Dating nurse po ako sa St. Luke's. Ano ang ibig mong sabihin na hindi totoo ang lahat? Diretsong tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Tumingin si Marites sa paligid. Tinitiyak na walang nakikinig bago magsalita. Noong araw po na ipapanganak na ni Ma'am Rebecca si Leo, ako po ang naka-duty sa nursery. May special instructions po siya at may malaking perang kapalit. Anong instructions?
Tanong ni Kayla. Ang puso niya ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Pinakiusapan niya po ako, sabi ni Marites, at napalunok, na napalitan ang sample ng dugo ng bata na gagamitin para sa DNA test. Ang sample po na isinumite sa laboratorio para itugma sa DNA ni Sir Ed ay hindi po talaga galing kay Leo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanilang mesa kahit na maingay ang paligid. Ano? Halos pabulong na sabi ni Kayla. Pero bakit? Tanong ni Daniel. Ang kanyang utak ay mabilis na nagpoproseso. Kung anak naman pala talaga ni Ed si Leo, bakit kailangan niyang gawin iyon? Dito na napayuko si Marites, tila nahihiyang sabihin ang susunod. Dahil po alam niyang hindi magmamatch. Dahil hindi po si Sir Ed ang tunay na ama ng bata. Para itong isang bombang sumabog sa harap nila. Napasandal si Kayla sa kanyang upuan, hindi makapaniwala sa narinig. Si Ed, na buong tapang na inangkin ng bata, sa harap ng lahat, ay isa lang ding biktima sa mas malaking laro ni Rebecca. Sino ang ama? Mariing tanong ni Daniel. Hindi ko po alam ang pangalan. Umiling si Marites. Pero narinig ko po siyang kausap sa telepono noon. Mayaman daw po. Isang businessman na naka one night stand niya. Iyon daw po ang target niya talaga. Pero hindi siya pinanagutan. Kaya't ibinaling niya po ang plano kay Sir Ed. Lahat ay naging malinaw. Ang plano ni Rebecca ay mas demonyo pa sa kanilang inakala. Ginamit niya ang bata para paikutin ang lahat. Ginamit niya si Ed. Bakit ka nagsasalita ngayon? Tanong ni Kayla. Tinangka niya po akong takutin, sabi ni Marites, at may luha nang namumuo sa kanyang mga mata. Nang malaman niyang magre-resign na ako para mangibang bansa, pinadalhan niya ako ng mensahe na sisirain niya ang buhay ko kapag nagsalita ako. Pero napanood ko po sa balita ang ginawa niya sa inyo. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Matapos ang pag-uusap, mabilis na kumilos si Daniel. Kailangan nating mahanap ang lalaking yon. May natatandaan ka bang kahit anong detalye tungkol sa kanya? Ang tanging narinig ko po ay may-ari daw po siya ng isang construction company. Sagot ni Marites. Gamit ang impormasyong yon at ang tulong ng kanyang kaibigang private investigator, naghalungkat si Daniel. Sa loob lamang ng 24 na oras, may pangalan na sila. Isang kilalang negosyante na may reputasyon bilang babaero. Hindi naging madali ang pagkumbinsi sa lalaki. Ngunit nang ipakita ni Daniel ang mga posibleng legal na gulo na maidudulot ni Rebecca at ang katotohanang may isang batang inosente na nadadamay, pumayag itong magpa-DNA test ng palihim. Pagkalipas ng ilang araw, hawak na ni Kayla at Daniel ang resulta. 99.9% match. May laban na tayo, sabi ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon, pero kailangan natin ng isang final blow, isang bagay na direktang manggagaling sa bibig niya. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanilang isipan. Kinagabihan, isang delivery man ang nag-abot ng isang kahon ng regalo sa bahay kung saan nakatira sina Ed at Rebecca. Isang mamahaling bote ng alak. Walang card. Sa ilalim ng bote, nakakabit ang isang maliit, halos hindi makitang listening device. Nag-antay sila. Sa loob ng ilang oras, walang nangyari. Halos mawalan na sila ng pag-asa nang biglang may marinig silang ingay mula sa receiver. Isang malakas na kalabog, tunog ng nabasag na bote. Ano ba, Ed? Bakit mo binasag? Sigaw ng boses ni Rebecca. Huwag mo akong lokohin, Rebecca. Sigaw pabalik ni Ed. Ang boses ay puno ng galit at pagdududa. May tumawag sa akin kanina, isang kaibigan. Sinabi niyang nakita ka raw niyang kasama ang ibang lalaki ilang buwan bago ka nanganak. Sino siya? Narinig nila ang tawa ni Rebecca, isang tawa na nakakakilabot. At naniwala ka naman? Ganoon ka ba talaga kadaling utuin?
Sagutin mo ako. Anak ko ba talaga si Leo? Narinig nila ang isang sandaling katahimikan at pagkatapos, ang mga salitang tatapos sa lahat. Oo na, oo na. Pasigaw na pag-amin ni Rebecca. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Hindi mo siya anak. Masaya ka na. Pero kung hindi dahil sa batang yon, paano kita matatali? Paano ko makukuha ang lahat mula sa putang inang Kayla na yon? Pinatay ni Daniel ang receiver. Tumingin siya kay Kayla. Hawak na nila ang ahas sa leeg nito. Ang hangin sa loob ng korte ay mas mabigat kaysa dati. Ito na ang huling araw ng paglilitis. Ang araw kung saan ibababa ang pinal na hatol. Sa panig ni na Ed at Rebecca, kampante ang lahat. Ang kanilang abogado ay naglalakad na may halong yabang. Panalo na sa kanyang isipan. Si Ed ay nakaupo ng diretsyo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Patuloy na sumusulyap kay Rebecca na nasa tabi niya. Si Rebecca naman ay ang larawan ng kapanatagan. Nakangiti pa ito na nang bahagya sa kanyang abogado, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Nagsimula ang sesyon. Ang abogado ni Ed ang unang nagbigay ng kanyang pangwakas na salita. Inulit niya ang lahat ng kasinungalingan, ang pagiging pabaya ni Kayla, ang immoral nitong relasyon kay Daniel, at kung paano si Ed at Rebecca ay mga biktima lamang na nagmahalan. Your Honor, pagtatapos ng abogado, ang hinihiling lang po ng aking kliyente ay isang payapang buhay kasama ang kanyang tunay na pamilya. Ipagkaloob po natin sa kanya ang katarungan. Pagkatapos noon, tumayo si Daniel. Kalmado, tahimik. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ay may bigat at autoridad. Your Honor, panimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Sa loob ng ilang linggo, pinakinggan natin ang isang kwento. Isang kwento ng panloloko. Isang kwento ng isang sawimpalad na asawa na nakahanap ng pag-ibig sa iba. Ngunit ngayon, ibibigay ko po sa inyo ang totoong kwento. Tumingin siya sa panig ni na Ed at Rebecca. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kasakiman, inggit at isang napakatagal ng plano. Objection! Walang basehan ang mga paratang ni Attorney Cruz. Sigaw ng abogado ni Ed. I will allow him to continue. Proceed. Attorney Cruz. Sabi ng hukom, ang interes ay mababasa na sa kanyang mukha. Salamat po, Your Honor, sabi ni Daniel. Una sa lahat, gusto ko pong tawagin sa witness stand si Mr. Richard Chavez. Napakunot ang noon ng lahat, kabilang na si Rebecca. Sino si Richard Chavez? Isang matangkad at mukhang mayaman na lalaki ang tumayo mula sa likuran at naglakad papunta sa harap. Nang makita siya ni Rebecca, bigla itong namutla. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang bula. Mr. Chavez, tanong ni Daniel, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung paano mo nakilala si Miss Rebecca de Guzman? Nagkakilala kami sa isang business conference. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, sagot ng lalaki. Hindi makatingin ng diretso kay Rebecca. At nagkaroon ba kayo ng relasyon? Isang gabi lang, isang pagkakamali. Mabilis na sagot ni Mr. Chavez. Tumingin si Daniel sa hukom. Your Honor, humihiling po ako na isumite bilang ebidensya ang resulta ng DNA test na isinagawa sa pagitan ni Mr. Chavez at ng batang si Leo Sandoval. Ibinigay ng assistant ni Daniel ang selyadong envelope sa clerk of court. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao sa silid. Si Ed ay napatingin kay Rebecca, ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Rebecca, anong ibig sabihin nito? Pero hindi na makasagot si Rebecca. Nanginginig na siya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Binuksan ng hukom ang resulta. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla habang binabasa ito. The result shows a 99.9% probability of paternity. Isang malakas na, ano? Ang kumawala sa bibig ni Ed. Napasandal siya sa kanyang upuan na parang nawalan ng lakas.
Tumingin siya kay Rebecca, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang halimaw. Siya man ay niloko. Hindi lang po iyan, Your Honor. Pagpapatuloy ni Daniel, ang boses ay parang kulog sa loob ng silid. Hindi lang po si Mr. Chavez o si Mr. Sandoval ang niloko ni Miss De Guzman. Niloko niya ang lahat at mayroon po kaming patunay. Inilabas ni Daniel ang isang maliit na digital recorder. Huling ebidensya po, Your Honor. Isang pag-uusap na nai-record 2 gabi na ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ed, puno ng galit, ang unang narinig. Sagutin mo ako, anak ko ba talaga si Leo? At pagkatapos, ang malinaw at hindi maipagkakailang boses ni Rebecca. Oo na, oo na, hindi mo siya anak. Masaya ka na? Pero kung hindi dahil sa batang yon, paano kita matatali? Paano ko makukuha ang lahat mula sa putang inang Kayla na yon? Kung may pumatak mang karayom sa sahig, maririnig ito sa sobrang katahimikan. Tapos na ang laro. Hindi! Hindi totoo yan! Setup yan! Nagsisigaw si Rebecca. Tuluyan nang nawala sa sarili. Tumayo siya at sinubukang sugurin si Daniel. Sinunggaling kayong lahat! Mabilis siyang pinigilan ng mga gwardiya ng korte. Si Ed naman ay nakayuko lang. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Wasak, talunan, pinaglaruan. Si Kayla, na tahimik lang sa buong panahon, ay nakatingin ng diretso kay Rebecca habang kinakaladkad ito ng mga gwardiya. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang saya. Tanging awa at isang pakiramdam ng wakas. Huminga siya ng malalim, isang paghinga na nagpakawala sa lahat ng bigat na matagal niyang pinasan. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom, paulit-ulit na hinahampas ang kanyang martilyo. Nang tumahimik ang lahat, tumingin ang hukom kay Rebecca na umiiyak at nagwawala. Pagkatapos ay kay Ed na parang estatwa. At sa huli ay kay Kayla. Sa liwanag ng mga bagong ebidensyang ito, sabi ng hukom, ang boses ay pununo ng awtoridad. Ang petisyon para sa annulment ay ibinabasura. Si Mrs. Kayla Sandoval ay pinapawalang sala sa lahat ng akusasyon. Higit pa rito, inuutusan ng korteng ito ang agarang pag-aresto kina Mr. Ed Sandoval at Miss Rebecca De Guzman para sa mga kasong perjury, conspiracy to commit fraud at defamation. Huling paghampas ng martilyo. Iyon na. Tapos na. Makalipas ang ilang buwan, ang bawat kislap ng araw ay parang isang bagong simula para kay Kayla. Ang nakalipas na mga pangyayari ay nanatiling marka sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito sugat na sariwa. Dahan-dahan, sa tulong ng mga mahal sa buhay at sa sarili niyang determinasyon, naghihilom ang lahat. Isang araw, habang nanonood si Kayla ng balita sa telebisyon, narinig niya ang pangalan ni Ed at Rebecca. Matapos ang masusing paglilitis, hinatulang guilty sina Ed Sandoval at Rebecca De Guzman sa mga kasong perjury, conspiracy to commit fraud, at defamation. Si Rebecca De Guzman ay nakatanggap ng mas mabigat na sentensya dahil sa panloloko at pagpapalsipika ng mga dokumento, kabilang na ang DNA test result ng menor de edad na si Leo Sandoval. Inaasahang magsisilbi sila ng mahabang panahon sa kulungan. Pinatay ni Kayla ang telebisyon. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging isang malalim na paghinga ng ginhawa. Nakulong sila. Binayaran nila ang bawat sakit na idinulot nila. Ngayon, ang focus niya ay kay Leo, ang kanyang anak. Ang bata na inakala niyang hindi niya kadugo, ngunit ngayoy may mahalaga pa sa anumang koneksyon ng dugo. Nasa kandungan niya si Leo ngayon, masayang naglalaro ng kanyang mga laruan sa isang bagong sala. Isang sala sa isang bagong bahay. Mas maliit kaysa sa dating bahay nila ni Ed, ngunit mas puno ng pagmamahal at kapayapaan. Nakuha niya ang divorce na may mga kondisyong pabor sa kanya, kabilang ang bahagi ng mga ari-arian
na pinaghirapan niya kasama si Ed. Mas mahalaga, nabawi niya ang buong karapatan sa pangangalaga kay Leo. Ang biological father ni Leo ay pumayag na huwag makialam sa buhay ng bata sa kondisyong mananatiling pribado ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpasalamat si Kayla sa mga pagsubok na nagpatatag sa kanya. Ang Kayla na ngayon ay hindi na ang dating Kayla na madaling mabulag ng pag-ibig at pagtitiwala. Mas matatag siya, mas matalino, at mas handang magmahal muli, ngunit sa tamang paraan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat kasama si Daniel, hinayaan niya ang hangin na haplusin ang kanyang mukha. Masarap sa pakiramdam ang kalayaan. Salamat, Daniel, sabi niya habang nakatingin sa malawak na dagat. Salamat sa lahat. Nilingon siya ni Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Wala iyon kay Ayla. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Alam ko, sagot niya at ngumiti. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng anumang sakit. Kayla, sabi ni Daniel, ang boses ay bahagyang kinakabahan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin. Tiningnan siya ni Kayla. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Alam niya, ramdam niya. Noong una pa lang tayong magkakilala sa kolehiyo. Nagsimulang magkwento si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Na in love na ako sa'yo. Pero masyado akong duwag noon. Masyado akong nag-alinlangan sa sarili ko. Naramdaman kong hindi ako sapat para sa'yo. Kaya hindi ko nasabi. Ang hangin ay parang huminto. Ang mga alon ay parang huminahon. Tanging ang tibok ng puso ni Kayla ang kanyang naririnig. Nang makita kitang masaya kay Ed, itinago ko na lang ang nararamdaman ko. Masaya na ako na nakikita kang masaya. Pero nangyari ang lahat ng ito at bumalik ka sa buhay ko. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit sa akin, Kayla. Lumuhod si Daniel sa buhangin. Hindi ito proposal. Isa lamang itong simpleng paraan upang ipakita ang sinseridad. Hindi man ako kasing yaman ng pamilya mo. Hindi man ako kasing gwapo ni Ed. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin kong mas mahal kita? At hindi ko kailanman hahayaang saktan ka pa ng kahit sino. Tumingin si Kayla sa mga mata ni Daniel. Nakita niya roon ang sinseridad, ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Hindi ito tulad ng pagmamahal niya kay Ed. Hindi ito ang pagmamahal na nakabatay sa ilusyon ng isang perpektong buhay. Ito ang pagmamahal na nakita niya sa gitna ng kanyang pagkasira. Isang pagmamahal na handang tumayo sa tabi niya kahit kailan. Hindi na siya nag-alinlangan. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Daniel. Maniniwala ako, sabi niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-asa. Maniniwala ako, Daniel. Niyakap siya ni Daniel ng mahigpit. Isang yakap na nagbigay ng kapayapaan at seguridad. Walang salitang binitawan. Hindi na kailangan. Magkasama silang tumayo. Magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel at lila ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang nakaraan ay naiwan na. Ang hinaharap ay naghihintay. At si Kayla, mula sa abo ng kanyang pagkasira, ay natuto ng magmahal muli, mas malakas, mas matalino, at mas buo. Isang bagong umaga nga.